ka na? Ayos ka lang ba? Happy ka ba? O sad pa rin ba? Kaya't halika na, sumama ka na selfie na, groupie na at iba pa. Bata matanda, biyuda at biyuda, may asawa man o kaya'y wala. Sama-sama tayo'y maglakbay, dito ka na, di ka na mag-iisa. Bebop na tayo, bebop na. Let us be hip and let us up, tara sa munting tahanan, tahanan ni Kristo. Good afternoon! Hello! Welcome to P-Pop Live. Live! Talagang naman, live! Talagang malinaw na buhay na buhay. Yes, buhay na buhay, pati yung kulay namin, no? Diba? Buhay na buhay. Kaya naman, dahil buhay na buhay tayo, kailangan alamin natin ano ba talaga ang importansya ng buhay natin. Yeah. Diba? Lalong-lalo na kung kayo ay mag-asawa. Diba? So, greet muna natin yung ating mga nasa Vicariate ngayon. Wow! Hello! Matagal na natin hindi nabati ha. Ano ba yung sa Vicariate natin? Anong grupo yan? Yung grupo? Sige. Yung Nakalimutan na. Holy Eucharist Parish. Yes! Hello! Ano pa? Holy Infant Jesus. Holy Infant Jesus! Ikaw, wala kang natatandaan? Mary Help of Christian. Tayo yan ha. Tayo yun. Mary Immaculate Parish. Yes! Our Lady of Beautiful Love. Yan. Our Lady of the Most Holy Rosary sa San Valley. Yes! And Mary, tapos na. San Martin de Porres Parish. Yan. And San Agustin Parish. Yan. Hindi mo na may memorize. 8 lahat yan. Kasama tayo. Yes. So, yan po yung ating mga parishes dito po yan sa bandang south, no? Yes. Okay. So, umpisahan natin sa pagbabasa nitong magandang Amoris Laetitia. Ito po yung libro, no? Na binagamit namin. O, tingnan nyo. Well-read po yan, ha? Ang dami na pong ano yan. Okay. Paragraph 218. So, ako magbabasa. Sa loob, napapaloob yan sa chapter 6, sabi, Some Pastoral Perspective. Okay, so basahin natin para malaman nyo rin kung ano itong sinasabi ni Pope Francis. So, okay, so 218, another great challenge of marriage preparation is to help couples realize that marriage is not something that happens once for all. Their union is real, irrevocable, confirmed, and consecrated by the sacrament of matrimony. Yet, in joining their lives, the spouses assume an active and creative role in a lifelong project. Wow! So, ang nag-stick sa akin dito, yung project. Oh, Lifelong, ha? Di ba pag may project tayo, ito na lang na pag ordinaryong mga papagawa ka ng bahay. So, wow, pagawa tayo ng bahay. Project yan, di ba? O kahit sa school, may project ka, binibigyan mo talaga to ng time. Yan. No, kasi kailangan makapasa ka kung isasubmit mo to sa school. Or kung bahay naman, titira ka dun eh. Gusto mo ba na lagi mo lang nakikita yung bubong eh? Parang mali yung pagkagawa ng bubong. Bakit ba ito? Kasi hindi mo inaral, hindi ka nagbigay ng time, hindi mo binibisita yung habang ginagawa yung bahay. Kaya nung nagawa yung bahay, hindi yung gusto mo. So, ibig sabihin, bigyan mo ng time. Pero ang parang kasal, no? Kaya lang lifelong din. As in, bakit sinabing lifelong? Pag lifelong, sabihin, forever. So, merong forever. Hindi naman sasabihin ni
Pope Francis yan, dahil alam naman natin na pinadala ni God si Pope Francis sa atin, na sinasabi na ang kasal is lifelong. Ibig sabihin, talagang hindi dapat mabuwag. Kasi yan talaga ang ng marriage. Yan. So yun yung sa akin. And sabi nga, yung union daw is real. O syempre naman pag totoo, 'di ba? Ano ba yung orange na sabi may pulp bits. So 'di ba pag uminom ka ng orange at walang pulp bits, hindi ata to, peke ata ito. So ang marriage may pulp bits 'yan. No, yung mga meron yung mga yung totoong kasi pag nagmahal ka, lumalabas po yung mga pulp bits niya. Yun, okay. Okay, ang haba na eh. Project pala yan. Ibig sabihin, pag sila ay ikinasal, there would start yung kanilang pag-uusap so that they know kung saan papunta yung kanilang pagsasama. Correct. Di ba? So, that means meron na silang pangarap. Kaya yung pangarap na yun yung gusto nilang trabahuhin, magkatulong sila para maabot nila yung pangarap na yon sa kanilang buhay may asawa. Yes. Kaya sabi rin dito, yung umpisa sabi, it is a challenge, yung marriage preparation. So, hindi po challenge na sa restaurant tayo, meron ba tayong prenup, mga ganon. Hindi po yung preparation na, kundi yung sinasabing preparation na it doesn't happen na isang beses lang. Ito po yung tuloy-tuloy. No, hindi po ito yung just for that event. No, hindi. No, kasi yun po yung nasistick sa mind. No? Sabi, their gaze now has to be directed to the future that, with the help of God's grace, they are daily called to build. O ibig sabihin, yung pangarap nila, yung sinasabi na directed to the future. So talagang may pangarap sila. With the help of God's grace. Di ba? Yun ang sinasabi natin. May problema talaga ang mag-asawa kasi ang mag-asawa meron tendency na talaga na maging makasarili at may tendency na madala sa mga tukso. Yes. Kaya nga sabi, they need God's grace. Yan. For this very reason, neither spouse can expect the other to be perfect. Yun, ganun talaga. Mahina ang tao. A persistently critical attitude towards one's partner is a sign that marriage was not entered into as a project to be worked on together with patience, understanding, tolerance, and generosity. Correct. Yun naman talaga din sa mga regular projects natin. May patience ka talaga para rin talaga makita mo kung ano talaga yung gusto mong mangyari. Pero dito, meron pumapasok dito yung grace ni God. Kasi yung sinasabi dito na yung patience, understanding, tolerance, and generosity, mahirap po talaga yan, no? Lalong-lalo na dahil nga siyempre, kayong dalawa nag-uusap, no? Pwede kayong hindi magsang-ayon. Pero yung grasya na ibibigay ni God sa inyo, yan po yung makakatulong sa inyo para makuha niyo po itong mga ganitong ugali. Yan. Ituloy po natin. Sabi natin dito, slowly but surely, love will then give way to constant questioning and criticism, dwelling on each other's good and bad points, issuing ultimatums, and engaging in competition and self-justification. Ito po ini-explain lang po dito kung bakit nag-aaway ang mag-asawa. No? Normally, yung sarili niya ang kanyang iniisip. Kaya tuloy, minsan nagiging critical siya, o kaya ang nagdudwell siya, imbis na sa good points ng asawa niya, yung bad ang tinitignan niya. Kasi naiinis siya eh. Samantalang kung titignan mo, mas marami siyang good na ginagawa dahil yung time na yun, naiinis ka, so nagiging critical ka at yung bad yung tinitignan mo. Kaya, sabi, yung love, no? Love will then give way to, kaya nga, pag tayo nagkaroon ng pagmamahal sa ating asawa, yung pong mga criticism, yung yung galit na ginagawa natin sa kanya,
kung yung love po, yan po yung pangingibabaw natin, mababawasan po yun. Makakatulong po na matanggal po yung ugali natin yun. Kasi pinangingibabawan ito ng pagmamahal. Pagka kinasal kasi sila, meron sila sinasabi, pagka sinabi, do you accept this man to be your husband? Di ba? Masagot sila, I do. And babae ganun din, tatanungin din. Sagot, I do. So they embark on a journey that requires them to overcome all obstacles standing in the way of their reaching the goal. So yun, sinabi yung I do, ibig sabihin, yung mga kahinaan ng partner mo, yung mga minsan nagkakaroon ng lapses, hindi naman lahat ng ginagawa ay tama. Yun ay tinatawag na mga obstacles para maabot nila yung kanilang pangarap. Kaya nga sinasabi magpakasal, that is the nuptial blessing that they receive. It is a grace and an incentive for this journey. They can only benefit from sitting down and talking to one another about how concretely they plan to achieve their goal. So, importante talaga ang communication. Kaya nga yung ating proposal dun sa marriage preparation, bigyan natin ng time yung sila ay nag-uusap. Sa pag-uusap na yon, tinuturuan natin sila how to listen. Kaya sabi nga, seek to understand rather than look for something kung paano mo i-depensa, kung paano mo siya kukumbinsihin sa naiisip mo. But seek to understand. Ibig sabihin, makinig ka mabuti and then intindihin mo yung message na gusto niyang sabihin. And then after that, siyempre, magkaiba kayo Pareho kayo ngayon mag-iisip ng paano ko ba maibibigay sa kanya yung magiging masaya siya. Yung kasama natin, si Brother June Marfori, lagi niyang nire-remind, it is better to be loving than to be right. Ibig sabihin, minsan, sa pag-uusap ng mag-asawa, to be able to agree on something. Yung logic, minsan pinababayaan mo, lalo na kung nakikita mo yung asawa mo, very emotional doon sa kanyang idea. So, pinagbibigyan mo. For this time, sabi ko, pagbibigyan ko siya, I will offer na i-give up ko muna yung aking karapatan or yung aking freedom just to appease my wife. Kasi pagka napagbigyan mo siya roon, then next time you can explain na mas malumanay. Makikita ninyo that it is always good to talk pagka may issue, pag magkaiba kayo ng idea, magandang pag-usapan yan. So dun sa ating practice na ginagawa, sabi na 6 sessions yan, twice a month. Kasi bibigyan natin sila ng chance na mag-usap, tapos i-process natin, sabihin natin how they can improve on it. Pagkatapos nun, at saka bibigyan natin sila ng time to practice on their own. Homework ngayon. Susunod na linggo, another topic naman. Makikita nila na meron palang problema talaga. Kasi talagang marami silang dapat pang pag-usapan at maging isa ang kanilang mind tungkol doon. Halimbawa sa love expectation, sa money, di ba? Sa in-laws, sa mga anak, na kanilang communication, but even yung sex. Ibig sabihin, yung mga pinag-uusapan na yun, hindi mo naman magawang matutunan agad nila yun dahil hindi pa sila handa na mag-usap. Kumbaga, ito pong sinabi ni June na mga topic, yan po yung madalas na pinag-uusapan sa mag-asawa, no? Kaya lang, minsan, hindi pa time. Parang, di pa namin yung pag-uusapan huwag muna natin pag-usapan. Yun po yung gusto namin ma-practice, no? Na hindi pa nangyayari, alam na ninyo kung paano kayo mag-uusap tungkol doon. Hindi ba yung after nung one whole day na pre-K na ang tawag natin doon, yung 6 sessions after that, parang kapihan lang. Mga 1 hour lang yon. Pero,
ang kanilang matututunan yung mag-usap. Kasi pagka yung halimbawa hindi nila natutunan yung pag-uusap, lagi na lang sila mag-aaway hanggang sa makita nila ayaw na nila mag-usap dahil hindi tama yung kanilang pag-uusap. Yes. So, importante talaga ang communication. Yes. Kaya, challenge po ito sa inyong lahat, ng mga magpapakasal, na kung talagang gusto ninyo maging maganda yung marriage ninyo, kasi sabi naman, walang perfect marriage, di ba? So, lahat tayo dadaan sa ganyan. So, maganda po itong inopen ng simbahan natin na maging ready tayo bago pa mangyari yung mga ganyan sitwasyon, and napag-aralan natin, at saka makikita naman ni Lord na talagang serious kayo sa pagsabi niya ng I do sa inyong asawa. Okay? Okay. So again, thank you for watching, and sana i-forward ninyo, share ninyo yung ating mga natututunan dito sa P-Pop Live, kasi ito po ay galing kay Pope Francis, no? Ito po ay tungkol sa pamilya. Lahat po na nangyayari sa pamilya. Bata, matanda, may asawa, walang asawa, lahat po yan pamilya. Kaya ang ganda po nitong libro na to, na Amoris Laetitia. Yan po yung inaaral natin. Okay. Okay. So, bye-bye na tayo. Yes! See you next week. Bye-bye. Bye! sabihin mo't mabikinig ako. Kahit ano pa yan, mag-enjoy tayo. Dito sa P-Pop tayo'y magkatropa, kapuso, kapatid at kapamilya. Bata matanda, biyudo at biyuda, may asawa man o kaya'y wala. P-Pop, P-Pop na tayo. P-Pop, P-Pop na. Let us be hip and let us hop, para sa munting
tayo